Sa isang liblib na nayon sa South Africa, naniniwala ang mga tao na bawal pumasok sa kagubatang tinatawag na Emitini, lalo na kapag umuulan. Dahil dito raw naninirahan ang isang nilalang na anyong malaking itim na ibon na sumasama sa kulog at kidlat. Pero si Lerato, isang 21 years old na African girl, ay napilitang pumasok sa gubat dahil nawawala ang kanyang nakababatang kapatid. Habang papalapit siya sa pusod ng gubat, biglang kumidlat ng malakas at may dalawang pulang mata na lumilitaw sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng isa sa mga villagers, si Mandla, isang mangangahoy, patay, tuyong-tuyo ang dugo. Walang kahit isang patak sa katawan. May marka ng malalaking kuko sa dibdib, parang kinayod ng napakalaking ibon. Sabi ng matatanda, ang malaking ibon ay mananakit lang sa mga istorbong pumupunta sa kagubatan o yung mga nagtatago ng sikreto. Nagtataka si Lerato, bakit kasama siya sa hinahabol? Gabi, malakas ang ulan. Nasa loob si Lerato, nanginginig habang nakaupo sa kama. Narinig niya ang pakpak sa ibabaw ng bubong. Mabigat, malalaki. Umaalon ang tunog tuwing kumikidlat. Tapos, tok-tok-tok, tatlong malalakas na katok sa bintana. Pagtingin niya, isang higanting ibon na kasing laki ng tao. May balahibong itim na itim, basang-basa sa ulan at nakakapasong pula ang mata. Nakatitig at kinakaskas ang tuka sa salamin. Sa takot ni Lerato, tinawag niya ang village healer at doon nalaman ang katotohanan. Ang mga pinipiling biktima ng malaking ibon ay hindi random. Pinipili lamang nito ang mga taong may tinatagong kasalanan at hindi pa binabayaran. Ang kapatid pala ni Lerato ay pumasok sa gubat, kumuha ng mga itlog ng isang malaking ibon. Hindi alam na iyon pala ang itlog ng impundulo, isang napakalaking ibon. Nagalit ang nilalang at ngayon nawawala ang kapatid. Si Lerato ang susunod. Tumakbo si Lerato sa ulan habang kumikidlat sa langit. Sa gitna ng kagubatan, narinig niya ang malakas na huni na parang pinaghalong sigaw ng babae at sigaw ng ibon. Biglang bumaba ang impundulo, ang malaking ibon, mula sa ulap. Pakpak nitong kasing laki ng pintuan at kuko nitong mahaba, kumikislap tuwing tinatamaan ng kidlat. Hinawakan si Lerato sa bewang at iniangat sa hangin. Sumigaw siya pero tanging kulog lang ang nakakarinig. Nagising si Lerato sa lupa, nakandusay nanginginig. Hindi siya pinatay ng impundulo. Sa halip, ibinato siya sa malapit na nayon na parang babala. Nahanap nila ang kapatid niya kinabukasan, buhay, pero hindi na nagsasalita. Laging nakatingin lang sa langit na parang may sinusundan. Noong unang panahon, may isang sangkaterbang mangkukulam sa South Africa. Ginawa nila ang impundulo bilang isang servant, isang ibon na may kakayahang magpabagsak ng kidlat at sumipsip ng dugo. Pero lumaki ito, tumibay, naging malaya at naghanap ng sariling teritoryo. Simula noon, lahat ng manggugulo sa kagubatan niya nawawala o kaya nagigising ng walang dugo. At ang balita, hanggang ngayon, bawat tuwing may malalakas na kidlat sa Afrika, may pakpak na umiikot sa ulap. Follow me for more stories like this.